Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na binanggang higala, amigog amiga, saksihan ta sination ta sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka sa Clarin, pinangga ka sa Clarin, pinangga ka. Ang tao hatag maayong serbisyo, di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Tila agasaw sugsuman, panggaon ka sa taman-taman, luwas nga pulian sa Clarin, ang pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka sa Clarin, pinangga ka sa Clarin, pinangga ka. Duling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon, magdala ta og fish cracker, sumanog kuban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, walang mabatulan, di unay gugma, way susama ka sa diyang masaksihan mo. Dayon ka mo
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagbatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Good morning! Good morning! Oy, good morning! Maayong buntag! Andam na bang mga persons? Andam na ba ang all? Say gandaman dun Miguel, oy. Nangabot na ka ba? Nangapi na ka ba to sila? Gitagbo na ka ba niya, go Glenn? O, yun yan, taon-taon ha. Atangi ang atong mga coverages sa ato lang yapong pagsaulog sa ika-95 gakasumagan sa lalawigan sa Misamis Occidental. O karon kami sa Farm Radio o sa Action TV mutimbaya sa ninyo ang Good morning! Maayong buntag klarin. Good morning! Nga naman tong good, naman to tama. Maayong buntag ha, maayong buntag 29 ka barangay sa atong lungsod sa Clarin, 400 kapin. 409 ba to? Ako malimot juguan ng pilay kapin anang 400 kabarangay sa lalawigan sa Misamis Occidental. Kitsa tong kabaluan na, paibaluan ang uta. Anong napagaw naman po ka Don Miguel? Ning tabang kag practice di bambo. Nining biktima ta pagminti sa obsitoy ba? Ubo, sip, o, nughutoy. Mayong buntag ha, mayong buntag sa tanang ng mga naglantaw. All over the world actually. Ato din gituyo doy nga live stream kita pagminti kay di ka manggudputa miagi. Dili kaduha kada bang para makita sa mga katawhan unsa ta kamalipayon diri. Kay lagi Misok at 95 Ascenso na. Frances May Tan, mayong buntag. Sabin Ina Tanghian, mayong buntag. Good morning! Naglantaw sa page sa atong Action Man Mayor Jojo de Sarawa. Mayong buntag ha, mayong buntag. Please share this live feed. Kinsa pa to ha, kinsa pa to ay. At ang ipuno niya ang atong mga balita ha sa atong mga nagkadaiyang social media platforms. Oy, kita na ko sangab kayong ngalan diri oh. Ang akong pinanggang kapikas Madam Nerissa May Daniel Ludies, mayong buntag ha. Good morning! Kumusta man mo dira? Kumusta man ang router sa internet dira? Wala layate sa mga imong mga iring nga imong mga pinangga. Oy, good morning ha sa mga naglantaw karon sa bisag pagdili mga klarinhon. Ganong man gud pong ato ning kitay tulag mayong buntag klarin oy. Sunod ani mayong buntag Misamis Occidental na. Again, atangi ang atong mga balita, nasyonal, lokal, o given ang atong weather forecast. Especially ang atong weather forecast for today. May man tong atong local news kay makita man na nato kay live stream man po nato na. So daw samang pwede natang dili mo sulat og write up sa lokal. No, pero lagi kaning ato ang weather noy wala kayo mo sulat ana. Dahil gikinahanglan natong mahibalo na kay para og
Kung makabalutag okay ang timpo, o kabalo po ta sa itong kagalingon og magpayong ba ko, magsakay ba ko? Sama na yung giyaw-yaw na ganun, Miguel. Mas ming kusog ha, mas ming kusog. O gani, mas ming ya-ya. Unfortunately, si Bagyong Marce ang pinakataas karon so far sa iyahang wind signal dito lang gyapon sa may Northern Luzon is signal number 2 na po. Nang mag-amping tadoy. Pero ay kabalaka kay dili man pod ang kinatibuk ang nasud sa Pilipinas ang maigo ni ana. Unang muawat kita sa tong Action Man Mayor Jojo de Sarawa nga at least we must offer some seconds of our lives for prayers. No, pipila ka mga segundo sa atong tagsa-tagsa ka mga adlaw. No, for at least prayers ba ngadto sa mga nangaigo na ni Christine, ni Leon og karon mo mangyapon ay giagian sa Bagyong Marce. Ay grabe, tulok ka sunod-sunod ga bagyo doy. Samtang kita diri magbagot-bot na ta ulanon tag grabe. So still ha matud pas mag-asa ano na lang gyapoy kanang moderate kun yellow flood advisory ang kinatibuk ang Region 10 kon Region 10 apilan niya na ang lalawigan sa Misamis Occidental. Kumusta man ang mga kabukiran nato? Sa atong lungsod sa Clarin. Kani po na nga to bitong mga admins bitaw sa mga pages sa barangay ba? Sa mga kabukiran sa atong lungsod. Di po mo comment magud po doy. Tama nagag-heart. Tama nagag-like. Lami yung tatong pinagi sa mga comments nato. Diri sa atong live feed, makabalo po tag naunsa mo dira i-update po mininyo yung taon. Kay mabalaka ta nang magsigilag ulan na. Nangasaba na lang hinuon taning buntag dako. Mayong buntag ha. Barangay Chairman Wilson Tiate sa may Pinasyo. Barangay Chairman Nelson Adasa sa may Dalingap. Good morning. Yan ang atong mga kabukiran doy. Ang mga admin sa inyong mga pages nila. I-update mi ninyo, sirs. Moms, kinsa man ang mga admins nila. Kaya para at least mahibalo mi. Madam Mary Joy Hilaga ang nag-share sa video ha. Good morning. Salamat kayo sa pag-share, madam. Good morning. Uy, nalingaw nga ba mo kagabi eh? Pasayloa kay hinay nga internet ha. Ay nang atong tech team dito sa atuang gikuhaan og live feed. Medyo aduna gid po'y kuan dito ang ilahang technicalities dito. Nang mangambot sa gid pod mi atong kalaki sa mong live gabi eh. Ngay mga kanimanggong basta ming kitag live. Naginay di gina malikayan ang aberya. Dayon ma-broadcast og appeal ang aberya. Pero wala na sa ingon nga wala na ning kamot atong tech team doy. Mayong buntag, taga Best Channel. Good morning. Mayong buntag, Maninoy. Marco Polo. See you later, alligator. Oy, dirita oy, hindi na magsige yaw-yawan eh. Dirita sa uluhan sa itong mga balitang nasyonal para unyang daot-daot. Sa atong balitang nasyonal, pagmugda og 60 kon 60 ka mga bagong korte sa nasud, gikalipay sa Korte Suprema. Another one from the national news, Lady Sulon, nag-imbestigar sa trafficking sa mga Pinay aron mamahimong surrogates. Tulo ka pulis sa PNP Anti-Cybercrime Group
giputbol human gitamper ang CCTV atol sa operasyon sa Century Peak Tower. Katapusan tang national news bagaon niya komprehensibo nga tabang sa mga maguma human sa bagong or sa bagong mga bagyo gipasiugda. Kana og uban pa human lamang nining pipila ka mga pahibalo gikan Speakers Lawak. Paayong buntag Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, magkakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, magkakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini ka siya kagayonon, kadili kita ito na imong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Una kani siya ay tinguha, no? Nga para makahatag o mga libre, katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo nikato sa mga, kami na ningani sa inyo, ha? So atong i-avail kaning atong mga kahigayonan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang lokal na pang-gobyerno naglantaw sa panginahanglanon atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong ayuhan mo ni prioridad sa atong pang-gobyerno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. Kay balong ako di ako sa Ginoo nga Lord. Kay balong ka sa akong kapasidad. Pero I know nga ikaw ng plano what is best for us. So, kung sa plano sa ako, that will be done. Karon kay mayor magid ang iyang Wow. Ning pamalandungan. So, manikamot lang ko kung buligan sa itong katawan sa Ginoo na manikamot ko nga kung sa mga responsibilidad na itahas isip nga municipal mayor ako nang paningkamutan nga perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang, kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa, ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naa mo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Hindi siya tiyaw-tiyaw. So, karon usap, dinisag na rin, pausap ang klaring batok, droga, o CBD. Naatakaroon for action here. Para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita hindi sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo mga mayor, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa mga kapitan. Ako, hangin ito ninyo. Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor
di gid niya maangkon ang Misamis Occidental na magmalinawon kung naapagin nagpahuyod na lugar din sa atong puso. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome diri sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam o na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na sexual health and empowerment project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development na mga aktibidades. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, natin ay gawing maaliwanag. Marami na magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Padayon ta naguban-uban sa atong mga patimbaya o atong mga balita. Diri sa atong programang Bayong Buntag Langit. Good morning! Diri ta sa atong mga nasyonal nga mga tinubdan. Tulo ka pulis sa PNP Anti-Cybercrime Group giputbol human gitamper ang CCTV atol sa operasyon sa Century Peak Tower. Tulo kon 3 ka mga personahe sa PNP Anti-Cybercrime Group ang gitaktak human sa nasakpang ng hilabot sa mga CCTV cameras
atol sa raid sa Century Peak Tower sa May Malate, Manila. Matod pa ni PNP ACG kun Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Rone Francis Cariga, gisuspenso gilayon ang kapulisan samtang nagpadayon ang investigasyon. Base sa inisyal nga impormasyon mga kasenso, giingong gipatyan og aircon og elevator ang mga nag-raid nga mga pulis aron maglisod sila sa pagsaka sa ika-23 kaang-ang kon 23rd floor sa nasangpit nga edipisyo. Tungod sa grabe kini, simple lang kayo ha. Simple lang kayo gason pero nahimong teknikal. Tungod sa grabing kainit og kakapoy, gikatahong napugos ang mga pulis og pagtangtang sa ilang makasapot. Dire sila na foul doy. Pagtangtang nila silang uniform kay nag-grade man sila, na foul na sila to kay nagisibilyan na lang man sila kay wala lagi aircon, iya gitangtang pagid ang gipalong pagid ang singalan nila elevator, so nag-hike sila. Igang man kayo nagtangtang sila silang uniform. Aron dili makita sa CCTV, ilang gilikayan ang mga cameras. Muna karon nasuspenso na po dinoon sila. Sa pagkakaroon, gibalhin na sa personnel holding and accounting section ang mga gitaktak nga mga pulis. Kanilaging naninood unta kag trabaho ba? Yan ay magsabutahin nimo ikaw pag inoy mapahamak. Another one from the national news again. Komprehensibo nga tabang sa mga mag-uma human sa mga bagyong nang labay gipasiugda. Nanawagan mga kasenso si Senador Christopher Lawrence Bongo o komprehensibong tabang alang sa mga magumang nunot sa epekto nga nasinati sa bagyong Christine o Leon. Matodigo ang ngayan nga dugagan ang mga ayudas gobyerno alang sa mga magumay labi na sa ilang giagian sa pagkakaroon. Lakip sa gipasiugdahan sa senador mao ang pagkabaton og full crop insurance nga coverage alang sa mga benepisyaryo sa agrarian reform aron sila mabayaran sa mga napilde. Samtang gisugyot usab sa magbabalawod mga kasenso nga palapdan ang coverage sa Philippine Crop Insurance Corporation aron maapil ang non-crop agricultural assets, lakip na ang livestock ug fisheries. Samtang gihatagan usab mga kasenso og gibugaton ni Go ang kamahinungdanon sa mas dali nga dali nga magamit o gipasimple nga mga pasilidad sa kredito aron mapanalipdan ang mga maguma gikan sa mga abusado nga pamaagi sa pagpautang simbako. Gidugang usab sa senador mga kasenso ang panginahanglan sa pagpasiugda sa mga programa sa edukasyon ug pagbansay alang sa mga maguma ug ilang mga anak. Sa lain pa nga mga nasyonal nga mga balita, pagmugna og 60 ka mga bag-ong Kortes nasod gikalipay sa Korte Suprema. Giaprubahan mga kasenso sa Supreme Court Korte Suprema ang legislasyon nga magmugna og dugang 60 ka mga korte sa lain-laing bahin sa atong nasod. Matod sa Korte Suprema, kini makapapaspas sa husay tungod kay mas daghan na mga huwes nga mudumala sa mga kaso. Ang paghimo sa dugang 60 ka mga korte tungod sa balaod nga giaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga maong Republic Act 12044 ngadto sa Republic Act 12054. Naglakip kini sa 30 city ka regional trial courts, 2 ka metropolitan trial courts ug 21 ka municipal trial courts sa lain-lain nga lugar sa atong nasod nga Pilipinas. Lakip sa mga lugar nga adunay bag-ong nabuhat
nga mga korte mao ang Los Baños, Laguna, Cabuyao City sa may Laguna, Pagadian City sa may Zamboanga del Sur, Antipolo City sa may Rizal, Island Garden City of Samal, ug Panabo City pareho sa may Zamboanga del Norte. Sa katapusan nga national nga balita, Lady Sulon nag-imbestigar sa trafficking sa mga Pinoy aron mahimong surrogates. Kani mo komentaryo kung jutay ha, isip mga Katoliko Kristiyano, bawal pod og illegal, immoral sa ato ang pagtuo ang mga surrogate mothers. Pasaylo ata mo na balaod sa atong simbahan. Atong detalyes balita, formal nga isangat og resolusyon si OFW Party List Representative Marisa Magsino aron imbestigahan sa Kamara ang mga Pilipinas nga illegal nga recruit aron mahimong surrogate mother sa ubang nasod. Sayang House Resolution 2055 gitumbok ni Magsino mga kaasenso ang panginahanglan nga sulbaron ang mga lusot sa balaod bahin sa human trafficking o mga lagda sa labor recruitment o mga pulisiya sa paglalin aron mapugngan ang kababainan nga mapahimuslan. Base mga kasenso sa pasiunang investigasyon, dulan 20 ka mga OFWs ang gisaaran og trabaho sa Thailand sa usa ka lokal nga ahensya apan napugos sa pagpamaligya sa mga masuso didto sa Cambodia. 13 niini ang mabdos og nag-atubang og kasong human trafficking related og 7 ang gikatakdang i-deport tungod sa paglapas sa immigration laws. Kung saan man tong nagbungos na sa pagkakaroon, kidadala niya tong anak or ihang gimabdos. Ang surrogacy illegal sa Cambodia as well as here sa Pilipinas. Ang Philippine Embassy naglihok dito alang sa pagpauli sa mga Pinoy o bi-insister nga sila biktima sa mga human trafficker o sila mga inosente. Again ha, surrogacy still so far as my memory is concerned or my stock knowledge is concerned, surrogacy still kanang illegal po diri sa Pilipinas. Kay lagi ang atong balaod sa Pilipinas subay so far kung dili man galing 100% but manaas mga dulan 80% subay gyud nas pagtulon ang Kristiyano. After this one, ang balita sa kahimtang sa panahon, unyang taw-taon human lamang nining mubo kayo nga pahimangno nga naatay ingon ani nga nindot kaayo nga pasalubong center sa atong lungsod sa Clarence. Kadsot lang gid kayo ni. Welcome to Clarine House of Suman, a delightful destination in Misamis Occidental, established in 2009 where the rich flavors of Filipino tradition come to life. Known for its mouth-watering Suman varieties, this charming establishment is dedicated to celebrating one of the region's most beloved delicacies. At Clarine House of Suman, we take pride in our authentic recipe, passed down through generations. Our suman is made from high-quality glutinous rice, blended with fresh coconut milk and a hint of sweetness, all wrapped lovingly in banana leaves. Clarine House of Suman is not just a place to eat, it's a gathering spot for locals and tourists alike. Come visit us at Clarine House of Suman, where every bite is a celebration of flavor, culture, and community. We can't wait to welcome you. Ayun, natagdag taas kay nga ads mo nang wata na-strike kanta, human naman di ay. Oy, ang kahimtang sa panahon for the rest of the day sa atong lungsod sa Clarine, sa atong mga kasilinganan, labi na sa Uzami, sa atong igsoon nga dakbayan.
And of course, for the rest of the country, the Philippines, isatod ka nato sa Asenso Pinoy Party List. O gani, kauban ang Eugene Tailoring, ang tigtahian ng nani, among mga uniform bitaw. Eugene Tailoring ka na. Purok 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Muna'y dagway ha sa wind map. Kaganihang gi-release sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa base sa ilang official website nga pag-asa.dust.gov.ph. Pasayluwatag medyo na adunay glitch jutay ang ilahang wind map o magwala-wala man siya. Ato ning sulayan bi kuno og kuan be. Kadto lang gigayo ha, ato aning sulayan og refresh jutay doy. Okay, how about that one? Okay. So ingon na ha, muna'y dagway again sa wind map sa atong nasod nga Pilipinas gikan sa Pag-asa. As of 5 a.m. alas 5 kaganihang buntag or kadlawon, mas mingkusog ang Typhoon Marce o gani unfortunately mas mingya-ya siya. Naana lang siya sa 15 kilometros sa matag oras ang iyang lakaw. Unlike kagahapon nga nas mga 25 kilometros sa matag oras ang iyang baktas. Mas mingkusog 140 kilometers per hour ang iyang tuyok, samtang ang iyang puwersa isip bagyo naa sa may 170. Nga nakakusog iyang huros doy 170 kilometers per hour. Maunang signal number 2 na karon ang eastern portion kung usubangang bahin sa may Babuyan Islands. Samtang in particular kana sa may Camiguin Islands ug Babuyan Islands ang amihanang subangang bahin sa may mainland Cagayan, in particular sa may Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Santa Teresita ug Bagay. Samtang signal number 1 mga ka-asenso, mga pinangga dirin dapita sama sa itong makita sa atong monitor screen. Batanes, ang rest of Cagayan including Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ang amihanang bahin sa may Benguet, in particular sa may Manakayan, Bugias, Kabayan, Bakon, Kibungan, Atok ug Bukod, sa may Isabela, sa may Nueva Vizcaya, Quirino, ang amihanang bahin sa may Aurora, in particular sa may Dilasa, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Baler ug Maria Aurora, mga pinangga, mga kasenso. As of 5 a.m. mga pinangga, anaa sa may 345 kilometros sa may Subangan, sa may Tuguegarao City, sa may Cagayan ang nasangpit nga bagyong Marce. Samtang posibleng mo landfall kini ugmang adlaw alas 2 sa hapon no sa may Santa Ana, Cagayan. Nasya sa may Ilocos Norte, Cagayan, sa may Pizza City o Pizza 8. Kung dili mausap ang iyang truck. Padayon nga posibleng mubaha doy mga pinangga, mga kasenso, kung kusog kayong pagulan sa ato ang Rehiyon 10. In particular sa may Lanao del Norte, sama sa itong mabasa ha, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Bukidnon, Misamis Oriental. Posible usab nga mubaha kung kusog ang pag-ulan sa may Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, sa may Lanao del Sur o Maguindanao, as well as here sa may Suksargen o Region 12, ang Lanao del Sur o Maguindanao, mga pinangga. So mo kana ha, or by the way, ang atong lungsod sa Clarin o gani lakip na ang atong igsoon nga dakbayan, ang dakbayan sa Usamis doy for the rest of the morning
until noon, mga alas 12, gani i-include na natong alauna, makita pa natong adlaw doy, pero mga alas 2, mga alas 3, aduna na po yung mga pag-ulan, mga pagpanalugdog, kung dili manggaling sa tanan, ay labi na sa kabukiran. Pero ay kabalaka, kay pares kagahapon doy, mga bandang mga gabi na, mga lawom gabi, makita na po natog balik ang kaanindot sa kalangitan, pinaagi sa pagkakita nato sa mga bituon nga mga maanindot kaayo. Mao kana ang atong balita sa kaimtang panahon. Atod kanato sa Asenso Pinoy Party List. And of course, among suki diri sa Action TV, ang Eugene Tailoring, Porcona, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. After this one, mga dugang pahibalo sa mga ganap-ganap unyang taud-taud sa atong pagsaulog sa ika-95 nga kasumaran sa lalawigan sa Misamis Occidental. Balik sa Tasbikas Lawak for more of our reminders coming from our partners. Mayong buntag, Clarin. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCG sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Larin, Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is nagkuan mi, namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela in high school and college. It's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Dahil diri sa mo alisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students, murag lisod jud kay nang way kwarta sa eskwelahan gyud. Yung mga baryonon mo gud. Kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance, mo ginay dako kang tabang sa kuha gyud. Para makuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela, ma-continue ba? Ma-continue gyud, no? Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply kaning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayud tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan, pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ang akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan.
usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili Japon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, boxing ko. Then akong papa kay wala gid siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa, basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa, then akong mama pod sahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay, pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate yun ako anong unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya, kundi sa among simbahan, sa among sa ato akong kuan lugar nga dinita ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance atong wala pang ka-enter og kuan one family one professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tanggub wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan, so ay kun yun na nako yun kuan pod sa Northside say kana kapay na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa sa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact ni nga programa kay labi na nga isa ka college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon, unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration. Ug unta ang ilang tabang syempre ato poruntang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ing naning opportunity, and i-grab nimo siya, of course, kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study para kanang ang kani nga scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi ay mahatag nato og kuan 5,000 a month at pang itana then ang uban mo sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir. Wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan damong salamat sa Ginoo na siya mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kaming mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin, Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos, yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsehales. Akong dakong pasalamat kay isa ko sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, pasalamat jud ko kang Governor Henry S. Waminal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student, isa jud ko. Salamat jud kayo ko.
Salamat po ko kang Mayor Jojo Ruano at o kang Vice Mayor Riza sa Paminal Dito Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat niko og sa as Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani, and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging De Los Santos. Mga pinangga, mga kasenso, ato lang tong giputol tong ato ang pahinumdong. Actually, sige naman tagkakitado kay ato at among pakit-on sa jutayng snippets, no? Mga pasilip kumbaga sa pangitabo karon sa may, kung naatong nakita sa tong monitor screen mga pinangga, naa karon si Senator Lito Lapid kauban ang iyang anak si Ranggo na karon ha, si Sir Mark Lapid kasay luataw atay kasayungan sa Ranggo na sa pagkakaron politically, no? Nakita nato day nga naa ang duha ka personahe sa guest sa ato ang pagsaulog ng gyapon sa 95 nga kasumaran sa atong pagkaugmad sa kining atong lalawigan sa Misamis Occidental. Gani ato ang paminahon kadjut ha ang jutay nga detalye niini mga pinangga. To ensure the health and well-being of our people. Di nato kalimtan sa panahon sa COVID, kamogyoy unang makaatraka ang nagsagubang sa ato ang panahon sa naata sa panahon sa COVID. Dili nato na, di namo na kalimtan ang inyong value nga gitabang, gitrabaho para sa Misamis Occidental ni ana. Pakpakan nato inyong kagalingon. Ato ang kagalingon. I can't emphasize this enough. Without you, many of our barangays wouldn't be as healthy, as informed, or as resilient as they are today. Salamat, again, salamat sa inyong kaayo, sa inyong tinuod nga pag-alagad. Whether sa paghatag o bakuna, pag-check og blood pressure, or making sure nga ang mga bata nakadawat sa saktong nutrisyon, pag-practice o good hygiene, make sure always nga atong naserbisyuhan ang tanang barangay. You know, primero kong nahimong politiko sa siyudad sa Oroqueta, nahimo kong konsihal, ang akong primerong aksyon, akong manumduman karon. Asa man tong taga Oroqueta City nga BHW. Akong nadumduman nga ako ang primerong sweldo as konsihal. Tuadid yun ninyo, padulong dayon. Monay, akong gibot, pasabot, how important nga kamo mooy frontliners dito sa tuang tagsa-tagsa ka barangay. Today, we are lucky to be joined by two esteemed guests, Senator Lito Lapid and former Governor Mark Lapid. Now, and let ang kaning duha ka individual in front of us,
dili ni basta-basta. Si Senator Lapid, na di siya phrase sa pelikula gitawag og ang tapang ko hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Atong pakpakan si Senator Lapid niana. This speaks of the volumes about the true courage. It is not just in the words, but in action. It's about showing up, stepping in, and getting the job done. And just like our senator, our barangay health workers and nutrition scholars show same courage. You just don't talk while making a difference. You prove it through on your daily efforts. You are out there walking to the streets, touching lives, and strengthening our barangays. And then, there's former Governor Mark Lapid, who, like many of you, knows the importance of getting things done. He has been a public service as a former governor of Pampanga, and now the Chief Operating Officer of CESA. As a public servant, he understands what it means to put words into action. Being a barangay health worker or national or barangay nutrition scholar, it is no easy task. You are out there every day, taga-adlaw, uwan og init, and it's not just the rain or the blazing heat of the sun with you. There's also muddy paths, uphill climbs, saka kanaog, sa dili maayong agianan, usahay magtanaw ta sa langit, nga og makahuna-huna ta, unsa man ni ako ang sala. Murag gisulutan kita sa ato ang Mother Nature. Seriously, you deserve a standing ovation, not just for your work, but tungod sa inyong kaisog o kakusgan and kakugi. Pakpakan, again, pakpakan nato ang inyong trabaho sa katawhan sa Misamis Occidental. So, mo katuha, mga pasilip na to, mga pinagga, mga kasedso sa pangitabo karon sa may Bayfront Arena. No, sa Bayfront Arena man sila karon. Ang atong mga bisita kundiin na si former governor sama sa giingon ni Congressman Jason Almonte sa 1st District sa Lalawigan, no, si former Governor Mark Lapid, and of course his father himself, ang senador sa pagkakaroon, Senator Lito Lapid, mga pinangga, mga kasen. So anyway, ang live feed niya na nasa The Agenda Asenso Misamis Occidental mga Facebook page. Maybe later maghimo ta niya nag-late broadcast, no? Depende na sa tong technical karon, pero so far mo na sa to, putlol na sa nato ning atong programa para dili kayo nato masapawan ang maong live feed kay nindot po kayo to ditong atong saksihan. This is me, Jordan Miguel, and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Asenso Clarin. Hashtag Asenso Segundo Distrito. Hashtag Asenso Misamis Occidental. Hashtag Asenso Pinoy. And of course, timanan na to pagminti, hashtag sa Clarin Pinangga ka. And by the way, napatay lang hashtag ha. Always bear in mind, kanunay na tong ibutang sa tong una-una, gibisaya na to gi-English. And of course, hashtag 70. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.